Abala si Yuri sa pagkocompute na nagastos nila sa pamamalengke. Nasa harap niya mga resibo at iba pang mga bills. Kailangang mabayaran ng ilaw at tubig upang hindi sila maputulan. Si Kara kadalasang pinagagawa niya ng competition, kaya lamang ay abala ito sa paglilinis sa mga silid. Palibhasa, bakasyon na, okupado ang 10 silid ng inn. Mabuting balita iyon para naman kumita siya kahit paano. Napapitlag siya nang magring ang telepono sa gilid ng counter. Iyon ang linya nakaugnay sa mga silid. Room 6, ang nakarehistro sa caller ID. Iniangat niya ang outtipo. Front desk, hello, Anya. Kailangan ko pa na extra pillows. Narinig niyang wika ni Dre mula sa kabilang linya. Yes sir, ipapaakyat ko na lang. Will that be all sir? Yuri? Yes sir. Sabi na nga ba? Tama ako. Ang ganda ng boses mo. Parang, do you need anything else? Biglang nairitang tanong niya. Hindi niya maipaliwanag pero kumukulo talaga ang dulugon niya rito. I said, I prefer to be called Dre. O siya, Dre. Dre na kung Dre. Kung wala ka ng bang kailangan, ibaba mo ng telepono dahil baka may tumatawag na may iba ring kailangan. Hindi na niya hinintay na makasagot ito. Siya na nagbaba ng auditibo. Sino yun? Bakit nakaisbid ka na naman? Lalayuan tayo ng mga bisita kapag ganyan ka ng ganyan. Wika sa kanya ni Kara na hindi niya namalayang nakababa na pala sa lobby. Iyong magaling mong bisita sa room 6, humihingi ng dagdag na unan. Tambakan mo nga ng unan nang hindi na makahinga. Naiinis na sabi niya sa kaibigan. Easy, bisita natin siya. Siya nga pala, any sign of the honeymooners? Tulog pa rin sila. Tumawag ako sa kwarto nila kanina pero wala pa rin sumasagot. Pero ang sabi kanina ni Kuya Art, bumaba na raw yung lalaki para magkape. Tapos umakyat uli. Don't tell me. Humirit pa sila ng isang round. Yak! Hoy! Caridad! Huwag mong pakialamanan. Ang mga bagay na hindi mo dapat pakialamanan. O siya, Manang Yuri. Smile! Sabay silang napatingin sa direksyon ng pinanggagalingan ng boses na iyon. Biglang nag-flash ang hawak na camera ni Dre. Nakapikit yata ako, ani Kara. O sige, isa pa. Pose, sabi naman ni Dre. Wala akong panahon makipaglitratuhan sa'yo. Iyong mga tanawin na lang sa labas ang pag-aksehan mo ng film mo. Mataray namang sagot niya. Pagpasensyahan mo na si Yuri. Killjoy yan eh, sabi naman ni Kara. Siniko niya ito. Ayaw niyang iniinis siya nito sa harap ng antipatikong Dre na to. Okay lang, nakunan ko naman na kayo. May garden pala kayo sa likod. Ah, oo, dating flower farm yon. Kaya lang nang malugi. Kung gusto mong pumunta roon, sasamahan ka na lang ni Kara. Putol niya sa sinasabi ng kaibigan. Ayaw niyang ikinukwento kung kani-kanino ang kinahinatnan ng flower farm ng kanyang ina na kasabay na nalugi ng inn. Pwede bang ikaw na lang sumama sa akin? Hiling sa kanya ni Dre. May ginagawa ko. Si Kara na lang. Pwede namang si Kara na lang ang gumawa niyan. Ikaw na lang sumama sa akin. Sige na, Yuri. Please. Pamimilit nito. Ano mo bata nagmamakaawa? Oo nga naman, Yuri. Ako na lang magtutuloy niyan pagkatapos kong iakyat ang una ni Dre. Total, ikaw naman lagi nagtutour sa mga bisita natin. Ano bang malay ko sa mga bulaklak doon sa hardin? Pasimpleng inungusan niya ito. Hindi niya nagugustuhan ang suhestyon nito. Sa halip na tuluyan siya, lalo pa siya nitong napasubo dahil dito. Napilitan na lang siyang samahan ng antipatikong bisita niya. Customer are always right. Paalala na lamang niya sa sarili. Walang imik sina Yuri at Ray habang binabagtas nila ang sementadong footpath patungo sa flower farm. Sa gilid ng footpath ay may nakatanim na mga sunflower. Iyon ang paboritong bulaklak ni Yuri, kaya iyon daw ang itinanim ng kanyang mama. Panay ang pag-flash ng camera ni Dre habang kinukunan nito ang mga bulaklak. Malapit na sila sa entrada ng flower farm nang maramdaman niyang hindi na ito nakasunod sa kanya. Nilungan niya ito. Wala ito sa kanyang likuran. Tinalunto niya ang daan pabalik. Nang mapatapat siya sa makapal na pumpon ng flowers, ay lumabas ito mula roon. Sabay pindot sa shutter release button ng camera nito. Perfect, wika nito. Nang humakbang ito palapit sa kanya, ay sumabit ang isang paa nito sa sanga. Sumubsob ito sa direksyon niya.
Huli na upang umatras siya. Nabuwal siya at bumagsak ito sa ibabaw ng kanyang katawan. Napasubsob ang mukha nito sa pagitan ng leg at balikat niya. Sapo-sapo ang kamay nito ng kamera na buong ingat na pinoprotektahan nito sa pagbagsak. Nang mag-angat ito ng ulo ay nagtama ang kanilang tingin. In a split second, she felt her heart race through her chest. Tila bumagal din ang pag-ikot ng mundo. Hindi niya inakalang ganun pala kagwapo si Dre sa malapitan. Every inch of his skin was perfect. His eyes were piercing right through her very core, and his lips seemed to tender. She wanted to feel them locked into hers. Itinulak niya ito palayo sa kanya. Hindi niya nagustuhan ang epekto sa kanya ng dagling pagkakalapit ng kanilang mga katawan. Tumayo naman agad ito at inalalayan siya sa pagtayo. "Are you alright?" Anito sabay abot sa kanyang kamay. "Okay lang ako," sabi niya. Hindi niya itinatanggap ang nakalahad na kamay nito. Sa halip ay mag-isa siyang tumayo at pinagpag ang kanyang pantalon. "I'm sorry." Iyan ang napapala ng taong puro kalokohan ang iniisip. Ang bilis ng karma. "All I wanted is to take your picture." Hindi ako artista na pwede mong kunan ng litrato kahit anong oras mo naisin. Kaya itigil mo ng kalokohan mo. Diretsuhin mo na lang to footpath. Hayon sa dulo ang flower farm. Bahala ka na. Total, malaki ka na. Marami pa akong gagawin. Naiinis na wika niya. Humakbang na siya pabalik sa inn. Pinigilan siya nito sa braso. "Hey, wait. Look, I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Bati na tayo, please. Huwag ka na magalit." Lumuhod pa ito sa harap niya at pinagsalikop ang mga kamay na animo isa siyang santong dinadasalan. "Tumayo ka nga riyan," utos niya rito. "Baka may makakita sa'yo. Isipin pang may aparisyon dito. Tumayo ka na." "Sabihin mo muna bati na tayo." Pamimilit nito. "Oo, bati na tayo. Tumayo ka na sabi." Napipilitan sabi niya. "Good. So, sasamahan mo na ako?" "Anong sasamahan? Itinuro ko na sa iyo ang daan. Like I've said, malaki ka na. Kaya mo ng sarili mo. Marami pa akong gagawin sa loob." "Paano kung madapa uli ako?" Lumabi ito na parang batang inaapi. "Alam mo, katangahan na yun. Ang akala ko ba sasamahan mo ko?" Humikbi naman ito. "Para kang bata." "Sige na, Yuri. Samahan mo na ako. Please." Pakiusap nito. Akman luluhod na naman ito nang pigilan niya. "Oh, sige na. Sasamahan na kita. Matahimik ka lang. Halika na." Nagpatiuna siya. Mabilis ang hakbang niya. Ayaw na niyang lingunin nito dahil baka kung ano naman ang mangyari. "Ito ang garden namin. Dati itong flower farm pero dahil medyo nalugi, isinara na lamang namin at ginawa exclusive for our guest only. Ang mama ko nagtanim ng mga bulaklak, halaman at orchids dito. Yung ibang mga breed ng orchids ay galing pa sa ibang bansa. Pagbibigay alam ni Yuri kay Dre nang nasa hardin na sila. Wiling-wili si Dre sa pagkuha ng mga larawan. Mukha namang hindi nasira ang kamera nito dahil gumagana pa iyon. Para ito nagkaroon ng sariling mundo nang makita magagandang bulaklak kaya hindi na ito narinig ang kanyang sinasabi. Nakaramdam siya ng pagkayamot. Pinilit-pilit pa nito magpasama sa kanya, deadmine lang pala siya. Naupo siya sa sementong upuan at pinanood ito sa pagkuha ng mga larawan. Ilang minuto pa ay huminto na ito sa ginagawa. May binusisi ito sa camera nito. Binuksan nito ang likod ng bahagi niyon at saka tinanggal ang film. Kapag kuha ni dumukot ito sa bulsa ng cargo shorts nito at naglabas ng panibagong rolyo ng film. Sumulyap ito sa direksyon niya. Tila nun lamang nito napansin na nandun siya. Nilapitan siya nito at naupo sa tabi niya. "Pasensya ka na. Masyado ako naliw sa ganda nitong lugar." Paliwanag nito. "Siguro pwede na akong bumalik sa loob." "Hindi pa. Just stay, please. This place wouldn't be as beautiful without you." Seryosong wika nito. Sabay tingin ng direksyon sa mga mata niya. Nawala ang pilyong ngiti sa mga labi nito at ang animo nakakalokong kislap ng mga mata. She felt those words were really meant for her. Hindi ito ang unang taong nagbigay ng papuri sa kanya. Madalas sabihin sa kanya ng mama niya na maganda siya. Pero syempre, nanay niya ito at kaisa-isa pang anak siya nito.
Alangan namang sabihin nito na pangit siya. Kahit ang mga manliligaw niya ay panay sabing maganda siya, pero pakiramdam niya, binobola lang siya ng mga iyon. May itsura siya, oo, but not enough to be considered beautiful. Kung ikukumpara siya sa mga babaeng talaga namang head turner, magmumukha siyang panasa asawa. Lalo at hindi naman siya matangkad, 5'1" lang ang taas niya. Pero dahil balingkinitan, it gave her the illusion that she was tall. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi niya kayang tagalan na nakakapas ng tingin ni Dre. Mas gusto niya ito kapag nang-aasar at nangungulit. Mas kampante siya dahil hindi ganun kalakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Tigilan mo nga ako. Libre ka na nga rito, pinagbobobula mo pa ako. Wika niya. Gusto niyang itago sa pagkainis ang kaikaiwang epekto sa kanya ng papuri at titig nito. Bakit ba kasi pasok-pasukan ng mga kasama ko? Hindi naman ako nangangagat. Wika nito. Bumalik na ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Itinoon na rin nito ang atensyon sa paglalagay ng bagong rolo ng film sa kamera. Aba, anong malay ko? Hindi naman kita kilala. Haven't I introduced myself? Your name is not enough. As far as I am concerned, you are still a stranger to me. Natapos na ito sa paglalagay ng film. Tumayo uli ito at nanguha uli ng mga litrato. Habang ginagawa iyon, ay patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Okay, so what do you want to know? I'm Dre. I'm 29 years old and I live in a condominium unit in Manila. I work as a freelance photographer. Kung saan may racket, nandun ako. I just came back from the US a year ago. I finished my studies here and I took up an MBA. MBA? Yeah, my father forced me to. He wants to handle the family business but I really am not ready. And besides, hindi ko naman talaga hilig ang pagninegosyo. Photography is my passion. Kaya naman pala para kang naposes sa pagkuha ng mga litrato. Komento niya. Ganon talaga ako. Once I see something that enchants me, hindi mo na ako mapipigilan. It's like my hands and eyes have minds of their own. Panay ang pagpindot nito sa camera hanggang sa maubusan uli ng film. Pinagmasdan niya ito. Sa estilo ng forma nito, mukhang bihasa nga ito sa pagkuha ng mga larawan. For a minute there, she saw another side of her mysterious guest. Nagdudulot ito sa kanya na matinding kaba tuwing makakakalapit sila. Your mother did a great job with these flowers. Sana ma-meet ko siya para masabi ko sa kanya kung gaano kaganda ang tanim niya. Sa pagkahabanggit ng kanyang ina, agad nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Pinigilan niyang mapaluha. Paborito niya ang lugar na iyon dahil parang doon niya nararamdaman ang presensya ng kanyang ina. Pakiramdam niya, ang halimuyak ng mga bulaklak na nanunod sa kanyang ilong ang mga haplos nito. At ang matitingkad na kulay ng mga bulaklak ay ang matamis ng ngiti nito. Are you alright? Pukaw sa kanya ni Dre. Napitlag siya. Nakatunghay na pala ito sa kanya. I have to go. Tumayo siya mula sa kinauupuan at walang lingon likod na umalis sa lugar na iyon kahit tinatawag siya nito ng sunod-sunod. Nakatungtong si Yuri sa step ladder at abala sa pagpipintura ng bakanteng kwarto na iyon. Ganon ang madalas sa gawain niya kapag depressed siya. Pakiramdam kasi niya, sa pamamagitan ng pagpipintura ay naririlis ang lahat ng galit at lungkot niya. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, ilang buwan siya nagkulong sa kwartong iyon. Nakailang palit na rin ang pintura iyon. Kapag nasa mood siya, dinedesenyohan pa niya iyon ng kung ano-ano. Kapag naman talagang matindi ang galit niya, kulang na lang ay basta isaboy na lang ang pintura sa dingding. Madalas nga siyang biruin ni Kara na adik na raw siya sa pagpipintura. Iyon ang dating kwarto ng kanyang mga magulang. Hindi siya pumayag na paupahan ng kwartong iyon dahil may sentimental value iyon sa kanya. Hindi din naman niya kayang matulog doon kaya yung kwarto sa attic ang pinili niyang gamitin. Ay babaeng adik sa pintura, baka po may bala kayong kumain sa tanghalian. Puro thinner na lang ang laman ng sikmura niyo. Wika sa kanya ni Kara. Nilingon niya ito. Nakatayo ito sa pintuan at nakatingala sa kanya. Bumaba siya ng hagdan at dumampot ng basahang may thinner. Ipinunas niya iyon sa kanyang kamay. Kumain ka na ba? Tanong niya. Oo, tapos na. Hindi na kita inabala dahil baka batuhin mo ako ng lata ng pintura kapag inistorbo kita. Kaya lang po, mag-aalas 3 na ng hapon.
Naghahain na nga si Nani ng merienda para sa mga bisita natin. Hindi ka pa rin bumababa. Sige, susunod ako. Anong susunod? Hihintayin na kita. Baka mamaya hapunan na hindi ka pa rin bumababa. Siya nga pala, hinahanap ka ni Dre. Kanina pang tanong ng tanong. Sinabi ko na lang na umalis ka dahil may naasikaso ko sa bayan. Mukhang matindi ang tama nun sa'yo. Sira, pwede ba? Hindi ako interesado sa antipatikong yon. Ha? Nagpipinturo ka riyan? Ano na naman ang pinaghihimutok mo? Ang sabi ko sa'yo, lumayo-layo ka na sa pintura. Addiction na yan, kapatid. Tigilan mo nga ako. Kamusta na pala ang mga guests natin? Iyong mga honeymooners umalis. Mamamasyal daw. Iyong iba nagpunta sa bayan. Iyong iba nasa dining area at naghihinday ng merienda. Si Dre naman nagtungo sa lawa. Papanoorin daw ang sunset. Wala na bang ibang problema? Wala naman. Siya nga pala, dumating kanina si Digoy. I-deliver niya yung in-order nating purified water. Binayaran ko na rin nung kinuha natin kahapon. Mabuti naman kung ganon. Hinahanap ka rin ng mokong. Aba sister, bongga ka. Ang dami naghahanap sa'yo ngayong araw na to. Luka-luka. Aniya sabay hagis dito ng basahan. Sumunod na siya rito palabas ng silid na iyon. Madilim na ang paligid, malapit na mag-alas 7 ng gabi. Naghahanda na ng hapunan si Nakara at Nanay Kuring. Si Yuri naman isa-isang tinatawag ang mga bisita upang sabihing handa ng hapunan. Nang i-dial niya ang numero sa kwarto ni Dre, nagtaka siya nang walang sumasagot. Nagpa siya siyang magtungo sa kwarto nito. Kumatok siya sa pinto. Wala pa rin sumasagot sa kanya. Binalikan niya si Kara sa komedor. Hindi pa rin ba bumabalik si Dre? Tanong niya. Uy, concerned. Tudyo nito sa kanya. Abala ito sa paglalagay ng mga kobyerto sa dining table. Loka, hindi bang sabi mo nagpunta siya sa lawa? Oo, hindi pa rin siya bumabalik. Delikado sa lawa kapag kumagat na ang dilim. Hindi mo ba sinabi yun sa kanya? Ito naman, huwag mo sabihing naniniwala ka sa mga pausong kwento ng mga taga rito. Ano ka ba, Kara? Ikaw ang lumaki rito kaya ikaw ang higit na nakakaalam tungkol sa mga kasabihan ng matatanda rito. Kaya nga, sa tinagal-tagal ko sa lugar na to, sawang-sawa na ako sa mga kwento-kwentong yon. Hindi naman yung totoo. Ay nako, mabuti na nag-iingat. Ikaw na muna ang bahala sa mga guests natin. Teka sandali, saan ka pupunta? Sa lawa, hahanapin ko mokong na yon. Mahirap na, baka maligaw pa yon. Kargo natin siya dahil bisita natin siya rito. Hindi na niya pinakinggan na sasabihin pa nito. Tutudyuhin na naman siya nito sa pag-aalala niya kay Dre. Kagaya nga na sinabi niya, bisita nila ang binata. Ano mang mangyari dito, tiyak na sabit sila kapag nagkataon. Ayaw niyang makaladkad sa kontrobersya ang nalulugi ng negosyo niya. At ayaw rin niya na masamang mangyari kay Dre. Teka, saan ang galing yun? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.